Okay na? Hey, magandang gabi po muli sa inyo. And it's already Friday tonight. Nako, diba? Talaga naman napakabilis. Lahati na ng buwan ng October. Grabe po, no? 2 weeks to go. November na tayo at ilang linggo na lang ulit after that. Dalawang buwan na lang or kulang na sa 2 buwan at Pasko na naman, 'di ba? So, naririnig niyo na ba ngayon? Dami ko nang nakikita mga nakasabit na parol, 'di ba? Tapos ang music kahapon nasa isang mall ako at naku po talaga ang Christmas songs ay yun na yung naririnig mo muli, no? So, alam niyo kahit ito no na may pandemic, alam mo kung ano mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Pero ang spirit talaga ng Pasko hindi pwedeng putulin, hindi pwedeng mawala. Christmas will always be Christmas. Yan, so magandang gabi po sa inyong lahat. I just would like to greet mga po dito. Si Loris Del Mundo, good evening. Zel Fernandez, Mabel Alvarez, Ate Moje sa Malin, Alemania. Si Vel Rodriguez. Wow, so si Ate Mojessa, sharer siya, ang dami niyang shinera, no? Si Millicent Mercadio, Gel Ado, Kathy Katkat, Lovely Herrera Palomo, Peng Peng, ano ba yun? Shar, okay, Althea, Gregorio Ramores, wow, good evening sa inyong lahat. Oh, Teacher Wina is here. Flor Pilyazar, good evening sa inyong lahat. Dian Olmego Naputo, Luke Ortga, Pamela Cruz, si Nilda Andal Di Maano, Rechilda Luna Duca. Yan, magandang gabi sa inyong lahat kung nasan man po kayo. I would like to really thank you for always spending time with me every Monday and Friday 8 p.m. So ngayong gabi po, excited na naman tayong lahat kasi magra-raffle draw po ulit tayo ng ating new instant reader scholars, no? So, medyo dumadami na po, tuloy-tuloy po talaga yung mga scholars natin, no? So, as I have shared with you, every Friday, raffle po tayo. Kapag Monday, handpick ko po ang ating magiging instant reader scholars. So, this week, yung po mga nanalo, yung mga na-handpick ko, napadala na po sa kanilang lahat yung mga tablet nila. At saka nakausap na rin nila yung magiging teachers po nila sa instant reader. So, very, very excited kami. Kasi yung iba naman, nagsa-start na po sila, no, ng kanilang lessons, no? So, binibigyan kami ng mga updates ng ating mga teachers and they're really, really so excited. At kitang-kita, damang-dama namin yung saya ng bawat bata at ng bawat magulang. I really would like again to congratulate you. Thank you, no, sa lahat po ng mga magulang ng mga nanalo nating mga scholars. So, I just pray na talagang ito po ay pagbubutihin ng ating mga anak, no? Suportahan talaga natin sila for the next 20 days, no? Para po talagang mailapat sa kanila yung instant reader, no? At talagang ang bottom line po ay talagang makapagbasa sila at maintindihan ng kanilang mga binabasa. So, yun naman po ang ultimate goal talaga ng reading, 'di ba? Yung maintindihan natin yung ating mga binabasa. At alam niyo, patuloy ko po talagang binabasa, no, yung mga nag-register, yung mga nag-share po ng mga stories ninyo, bakit gusto nyo manalo mga anak nyo, bakit sa tingin nyo deserving sila. Grabe po, talagang wala pong tigil, no? Actually, hindi na lang ako nagbabasa, pati po yung mga kasama ko sa team, at talagang naaantig yung puso namin na all the more, ay talagang we're hoping, we're wishing, we're praying na talagang lahat kayo, no, lahat ng mga nag-register, lahat ng mga magulang na nandun, mga anak ninyo ay mabigyan namin ng pagkakataong makapagbasa, magkaroon po sila talaga ng yung skill, no, mag-gain nila yung skill to read, no, kasi ito po ay lifetime, hindi po to, ang aming program last only for 20 days, pero lifetime po ang effect nyon, ang impact, no, kasi once na marunong ka na magbasa, forever mo yan bitbitin, no? At lalo, pwede mo pa yan lalong palago. Kasi pag natuto kang magbasa, dapat patuloy kang nagbabasa para talagang mas yung skill na yon, kakayanan mong yan. So again po,
kami po ay hindi basta nagbibigay ng tablet, no? Meron po kasi sa aming mga iba humihingi lang ng tablet. Ang sa atin po kasi is we're giving tablet kasi yun po ang kailangan nila para makapagbasa. Kasi nga po online po ang instant reader program. So kung wala rin kayong tablet, wala kayong gadgets, no? Or wala kayong laptop, and of course, the internet connection, hindi po natin magagawa yon. Kaya po talagang hand in hand, nagbibigay po kami ng tablet para po makapagturo yung mga teachers namin. So I would like to thank our teachers, our instant reader teachers. We have from Jensen, and then meron tayo sa Capitolio, Instant Reader Capitolio, Instant Reader Green Hills, yung mga yan, and of course the Instant Reader Main and Instant Reader BGC, so sila po yung nag-respond sa amin para po yung mga estudyante, yung mga bata pong nanalo, yung mga scholars natin ay maturuang magbasa. So kami po ay hindi lang po ako to, so ako yung nakikita ninyo dito, ako yung lagi yung naka-front po dito, pero alam nyo, we're a big team. Malaki po, marami pong tao behind me na talagang tumutulong sa akin, tumutulong sa aming lahat, yung mga nagpapadala niyan, yung mga nag-aayos po dito sa ating pages, sa mga emails ninyo, yung chine-check po ang lahat. So technicalities yung nagsisend ng ating mga tablets and all. And of course, coordination po yan ng lahat ng mga centers at mga iba't ibang teachers. So we're hoping na mas marami pa rin po mga centers ang magbubukas ng kanilang pinto, at the same time mga teachers na ma-accommodate po itong ating mga instant reader scholars. So ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa kanila, at yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi po ako nag-iisa dito. Napakalaking team po namin, malaking pamilya po kami, and we are working hand in hand para po sa inyong lahat. Yan, so I would really like to thank you for this night kasi excited talaga ako. So shortly lang, bago tayo mag-raffle, so aral muna tayo, learning bonding muna tayo together. So tonight, I will share with you, ano ba yung blueprint, What is the blueprint? Child is the most effective. Pag sinabi mong blueprint, parang siya yung pinakaplano mo, diba? Katulad kung halimbawa nagpapagawa ka ng isang bahay, diba? Pag nagpagawa ka ng isang bahay, lalo na kung bagong bahay mo, at ikaw ay alam mong meron kang pang-invest sa bahay na yun kasi pinag-ipunan mo talaga yun, pinaghandaan mo yun, pinagtrabahuhan mo yun. Finally, meron ka ng kakayanan or meron ka ng pangarap talaga na magkaroon ka. Bago mo gawin yun, meron ka mo ng blueprint. Parang siya ang susundan ng mga karpintero, ng architect mo, ng engineer mo, plumber mo, etc. Yung mga mag-aano ng kuryente, ng tubig. Doon sila titingin sa blueprint na yon para kahit hindi mo pa nakikita yung kabuuan ng bahay, pero dahil doon sa blueprint na yon, parang na-imagine mo na. Okay? Alam mo na kung anong kahihinatnan. Alam mo na rin kung ano talaga yung gastos mo, di ba? Kasi yung pundasyon ng bahay na yun, andun yun sa blueprint mo. So, ganun din po ang instant reader, Ang instant reader, ang isang reading program, kaya hindi pa yan instant reader or another reading program yan, dapat may blueprint po. Kasi kailangan talaga na alam mo, from umpisa hanggang dulo, ano ba yung objective mo? Ano yung dapat na makamit, or ano yung skill, anong level ng skill na dapat na magkaroon ng isang gagamit ng programang yon, para sigurado tayo na epektibo yon. So sa instant reader, just would like to give you a general picture. Ganito po yon, pero syempre hindi ko na, medyo maliit po yan, pero pinapakita ko lang sa inyo dito na meron po kami talagang blueprint. Hindi pwedeng basta turuan na lang natin, dumating siya dyan, turuan mo na, sige, bilisan mo, anuhin na natin yan dyan. Hindi. So, meron po talaga kaming steps na pinafollow. At ang unang-una doon ay reading skills assessment. So, bago po sila mag-umpisa sa ating programa, sa itong reading program na na-develop ko po at ginagamit namin, kailangan talaga sila muna ay mag-undergo ng reading skills assessment. So, lahat po ng scholars natin dumaan doon, So, sila ay i-assess, para siyang test, pero hindi siya graded.
para tinitingnan lang namin ano na ba yung ngayon, ano na yung kakayanan niya, nasaan kaya siyang level, siya ba ay basic pa lang, yung tipong walang-wala pang alam, or may konti ng alam, at dun sa alam niya, tama ba yung alam niya? Okay, o kaya siya ba ay nahihirapan, may mga areas ba, may mga bagay ba doon na nahihirapan siya at saan mismo. So nakikita natin, para po siyang x-ray parang pinapasok mo yung bata sa isang x-ray para makita mo kung ano yung kalagayan niya as of now bago siya sumabak dun sa programa. Yun. So tapos yun po ay ang isang reading skills assessment dapat measurable talaga. Talagang masasabi mo na epektibo kasi may umpisa ka, may dulo ka, no? So merong reading skills assessment sa umpisa, meron din pong na dun sa dulo, no? Post-test naman yon na tinatawag. So kailangan lahat yon ay matutugunan. At ito nga yung sinasabi ko, kung ang isang reading program ay wala po nitong assessment na to, napaka-inferior po ng program na yun, or I would say, wala po tayong pwedeng sabihin o kakayan o ideklara na epektibo ang programang yon, no? Kailangan talaga in-assess mo muna siya para na may-measure mo. Alam mo talaga na naging epektibo to kasi nakita ko yung umpisa at saka yung dulo, ano yung pagkakaiba. Yan. Okay, so ito pong after po ng reading skills assessment yan, magsa-start na yan. So, introduce na po sa kanya yung 44 to 52 phonemes kasi po sa instant reader, 52 talaga yung total number of phonemes o yung mga small units of sound. Diba, remember, in-explain ko po sa inyo, no, yung difference ng phonetics at saka phonemics, no. Sa phonetics ay, yun yung 26 letters ng alphabet at yung sounds nila. Okay? At hinihiwalay yung vowels at consonants. So, parang may, lalo na sa vowels, may A, E, I, O, U, may A, E, I, O, U. Yun. So, kaya meron parang dalawang sound yung mga letters na yon. Tapos, the rest are consonants. Pero, ang sinabi ko nga sa inyo, ang sa reading po talaga, mas tama ang ituro ay phonemes, no? So, natin yun, no? Kinumpara natin, yung phonemes ay merong 44 sounds, no? So, hindi siya naka-confine lang sa 26 letters at vowels and yung vowels lang, no? Siya ay merong 44 sounds. So, dun pa lang sa phonetics na style, meron ng half of it na wala, hindi kasama yung sound na yon. So, kailangan sa programang to, no, ay talagang ma-memorize nila at ma-master nila yung lahat ng sounds na yon, no? Yung 44 to 52 phonemes or mga small units of sounds. Oops. Okay, so pakita ko to sa inyo. O, halimbawa, itong mga consonants to, no? So, anong sound nito? Sige nga, kung alam niyo yung sound nito. So itong letter na to, kasi hindi namin basta talaga tinatawag na letter, we call it sounds, no? So sound siya. So itong sound na to ay, pag sinabi mong phonetics, usually ang sound yan, ma, da, ba, ta, sa. Diba? So yan yung mga, lalo na sa pagpapantig, no? Ganyan nila yung binabasa. Pero sa phonemes kasi, hindi po ganyan. So, halimbawa, kumbaga, itong ma, sa, tawa, ba, na, ra, pa. Parang ganyan, no? Pero sa phonemes po, you don't really call it na ma, sa, ta, or halimbawa yung M na yan ay ma. When you read in phonemes, talagang yung small units lang. Halimbawa, yung M na yan, okay? Lang yan, hindi ma. Hindi mo ilalabas yung a, no? Kasi usually, isa yun sa mga mistakes eh. So, okay, hindi siya sa. Okay, talagang kinuwit mo lang yung sound na yon kasi pwedeng may kadugtong siyang ibang sound. So, hindi mo pwede sabihin ta. Kasi pag sinabi mong ta, dalawang sound na yun eh, ta and a. So, ta, talagang kumurot ka lang dun sa W na yun, no? B, Yun, okay? So, ganun pag phonemes, yung small units of sounds lang talaga. So, ulitin nyo, para matandaan nyo, no? So, s, t, w, b, yung dito lang yung tang ninyo, no? Yung sa
dito lang sa likod yung tang yun. Hindi siya na, hindi siya ganon. Tapos itong R na to, hindi siya ra, kundi r. Alam niyo, sabihin yung word na roar. Roar. Pero hindi mo iaanhin yung or, no? So, r. Ganun lang, r. Yan ang sound niyan. And then, p. Okay? Kumurot ka lang, parang b. P. Ito naman, p. Yan. So, ito yung, lang to, sample lang ng mga phonemes. Remember, 44 to 52 phonemes yan. So, di ko naman po kayang ituro yan talaga lahat sa inyo, no? So, binibigyan ko lang kasi kayo ng idea. Okay? So, after niya, pag na-master nila yung lahat ng 44 to 52 phonemes, talagang matindi po yun, no? May mga technique tayo doon. Tapos, sa Instant Reader po, sa ating programa, talagang ini-incorporate po namin ang storytelling. Kasi ang storytelling talaga, pagka ang bata ay yung nakwentuhan, no, or nasanay siyang makinig sa kwento, nate-train din po yung tenga niya. So, pag naririnig niya paano ka nag-pronounce, paano ka nagsalita, paano yung sinasabing enunciation, no, yung diin, kung saan yung diin ng salitang yon, saan mo nilalagyan ng diin, naririnig niya yan pag nagsustorytell. So, kaya pag nagbasa din siya, no, ng mga words, ganun din niya babasahin yon, no, kung paano mo siya pinopronounce. Kaya talagang mahalaga itong number 4. Dapat talaga ang mga teachers ay well-screened. Alam niyo yun, maayos talaga yung communication skills nila, yung pronunciation nila. So talagang mag-undergo sila ng matinding training. Kasi sabi ko nga sa inyo, maraming teachers na nagtuturo ng reading pero hindi sila trained. Kaya ang dami po nating mga bata ngayon na hirap magbasa or hindi pa makapagbasa. Yung iba nasa anong grade na, pa high school na nga, or yung iba high school na nga, pero talagang grabe yung struggle or halos hindi sila makabasa ng isang sentence na diretso na maayos, no? Yung hindi pa fluent, di ba mahalaga po na talagang fluent, automatic nababasa na nila, lalo na pag mataas na yung antas mo, no? Pag higher grade level ka na. Pero kasi kung sa pundasyon pa lang hindi maayos, tapos ang teachers mo hindi trained, hindi nyo talaga maa-achieve yun, no? So, kailangan sa umpisa pa lang, no, talagang itong teacher na to, maayos ang communication skills, di ba? Tapos well-trained siya, mag-undergo talaga siya ng training. Kailangan bukas ang isip at puso niya, no, para talagang matutunan niya yung programa. And then, di lang po yun. At talagang isasubject nyo sila. Paano ba dapat alam nila dun sa training na yun, nakahalo po yun, yung psychology ng mga Gen Zs. Diba sinabi ko sa inyo, ang atin pong dinidil ngayon ay mga Gen Zs, no? Itong mga anak natin to ay hindi po natin kahenerasyon. Ibang-iba po sila. Kaya yung sinasabi natin sa kanila lagi, nung araw, naku, hindi kami ganyan. Ganito kami. Di ba nakatulala lang sila sa atin? Parang ano ba yung sinasabi mong nung araw? Hindi nga namin nakita yung nung araw ninyo. Kasi ibang-iba po sila. So, kailangan as teachers ng Gen Z ngayon, alam mo ang psychology nila, alam mong kiliti nila, alam mong kunin ang attention nila. So, kailangan yun, kasama yun lahat sa training, no? Lahat yun ay pinag-aaralan. Hindi siya, sabi ko nga, ang reading ay hindi yan hindi yan yung parang natural na nangyayari lang. Kasi isa nga siya sa pinakakomplikadong skill na pwedeng matutunan ng isang bata. So, kung ikaw ay magtuturo ng isang komplikadong skill sa isang bata, kailangan handa ka. Kailangan trained ka talaga. Kailangan na pag-aralan mo muna yon. So, yan mahalagang component. Kasama po yan sa blueprint ng isang epektibo na reading program. And then, dahil nga Gen Z ang ating mga kausap, ang ating tuturuan, kailangan yung programa mong yan mabilis lang at madali lang. So, talagang paano mangyayari yun, no? 44 days, 44 phonemes to 52, 44 to 52 phonemes or sounds, no? Tapos 20 days, tas tuturuan mo isang 4-year-old. Kaya talagang mahalaga yung training. Mahalaga na naiintindihan ng magtuturo kung paano execute ang isang programa. Kasi, hindi ka pwedeng magtagal kasi nga itong mga Gen Zs natin, may ikli lang ang attention span. Di ba sa kanila nga 5 to 10 minutes is forever? Parang hindi sila makapaghintay.
So, kailangan yung program mo, angkop lang din sa kung aning attention span nila. So, mabilis lang talaga. Kaya nga, sa instant reader po, 20 days lang. After 20 days, tapos 1 oras lang. Doon po actually sa 1 oras na yun, hindi nga sila 1 oras tinuturuan. Nasa 30 minutes lang halos yung programa nila at marami pong pakulo yun. Kasi nga, mabilis po talagang mawala yung kanilang attention. Lalo na po ngayon na online. Kaya ang even po yung aming training, mas matindi pa po compared nung training namin nung face-to-face. Kasi ang daming factors, no? Ang dami pong factors to consider. So, kailangan, madali lang. Mahirap ito ay napaka-komplikadong skill, pero kailangan yung programa mo or kung paano mo tinuturo sa kanila, hindi sila ganung mahihirapan. Baka bigla na lang silang mawala sa ere, di ba? So, kailangan hindi lang fast, pero easy din. Okay? So, yun po ang isa sa mga characteristics or isang parte ng blueprint ng isang reading program. And then, number 6, should be fun and challenging. Syempre, sila nga yung mga mahilig manood ng mga Mobile Legends or mag-games, di ba? Mga Dot, mga kung ano-ano, Roblox, etc. So, ibig sabihin, they're enjoying. Nag-e-enjoy po sila sa mga yan, di ba? Minsan, kahit pagbawalan natin, magsisneak in yan, gagawa po yan ng paraan. Kasi talagang engaged sila doon. Parang entertained, nag-iisip sila, na-challenge po sila doon. Yung mga games na meron ngayon, yan po ay hindi basta-basta lang pinag-aralan din yan. Pinag-aralan nila rin ang psychology ng mga batang gagamit niyan. So yan ay sigurado na mabilis din, madali lang intindihin, napakasaya, napaka-engaging at lalong challenging. Tipong napapag-isip sila, may mga strategy sila. So ang reading program dapat ganun din. Kasi nga siya ay napaka-komplikadong skill pero kailangan mo for a lifetime. So, hindi lang siya dapat fun, no? Pero challenging din. Meron kang way paano i-challenge yung utak nila. Kasi remember, sinabi ko sa inyo, 90% na ng brain nila before the age of 5, develop na po yan. So, kaya ng utak nila yan. Kung tama ang nilalapat lalo natin, di ba, na programa, na angkop talaga kaya ng kanilang pag-iisip. So, it should be fun. Kaya, hindi pwedeng boring sa mga ganyan. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi ang teacher, kung isang channel ka na lang, at boring ka pa, wala talagang manonood sa'yo. So, kailangan ang teacher very animated, no? Kailangan ang mga mata niya, ang boses niya, lahat yun, kasama yun, lahat ng senses niya. Dapat kahit nasa screen, damang-dama ng bata yung excitement, tapos yung bata rin, makikita mo rin yung mga mata niyang nanlalaki, no? Yung talagang ramdam mo, kasi naipadama mo yun sa estudyante mo kahit online lang yun. So, it has to be fun and really challenging. May mga motivational incentives po yan. No? Pag nagawa mo to, ito, sige, let's do this. Pag ito nagawa mo, okay, meron kaming mga nilalagay sa programa na talagang sila ay mahuhook, no? Yung tipong hindi nila napapansin na, ay, nagbabasa pala kami or kami pala ay napaka-komplikado pala ng skill na to. Hindi nila mararamdaman yon. Magugulat na lang kayo, uy, nagbabasa na siya. Kasi marami pong components niya na talagang motivational, no? Bibigyan mo talaga ng magandang dahilan para kinabukasan ang bata ay talagang excited, yung tipong hindi na siya makatulog. Gusto niya na ulit na, naku, sana ma-meet ko na to si teacher kasi ano kaya ang next lesson, no? Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, may mga storytelling pong naka-inject diyan. Tapos dahil 44 to 52 sounds yan, marami po tayong gagawin diyan. Paano siya ma-file sa utak ng bata, no? So may mga kung ano-ano pa tayong mga pakulo pa doon, no? So with this after this, no, na mailapat mo sa kanya yung mga different sounds na yan, lahat ng strategies na yan. So manggiging, makikita mo nagbabasa na siya. Actually po, ika-4th day pa lang magbabasa na po yan ng sentence, no? Simple sentence yan, 6th day, no? So, ang unang day pa lang nagbabasa na sila talaga ng word. Kaya po talagang kaya natin yan in 20 days. So, eventually, dahil nga they get to read every day, no?
nakaka-gain na sila, meron na silang mga vocabulary words na naiipon. Kasama din po ang spelling dito sa programa kasi kailangan yung words na yon natututunan nila, kaya nila i-spell, no? At so of course, yung writing kasi kailangan lahat ng senses, no? Lahat ng senses ng isang bata, na isang mag-aaral, involved, no? Dito sa pag-aaral ng pagbabasa. So pagka nagawa po natin yan, ayos natin yan, syempre ito na, mahihit natin yung reading comprehension, yung naiintindihan natin, yung binabasa ng bata. No? So, yan po yung mga components na talagang nakapasok po sa isang programa na epektibo. No? Kapag may isa dyan na nawala, ay nakakatakot po yun. So, after nyan, talagang meron na po tayong sinasabi ko nga na post-test. Kung meron tayong assessment sa umpisa, meron din po tayo sa pinakadulo para talagang matest natin. Talaga bang nakapagbasa siya? Hindi kasi pwedeng i-report na, okay na po siya, nagbabasa siya. Hindi, dapat may pruweba ka. Ito po kasi tingnan nyo nung umpisa ha, ito po yung resulta. Tingnan mo po natin after 20 days, anong nangyari, ano yung pagkakaiba. So yun, doon mo mame-measure, doon mo makikita na, oops, talagang nagbasa na siya at epektibo talaga. Yan. Okay, so yan po yung pinaka-general blueprint ng isang epektibo, no? Effective and effective reading program, no? Effective, systematic, no? And talagang fastest way to teach. Kaya hindi po sa akin, hindi po talaga hindi po imposible naturuan ng isang bata sa mabilis na paraan, no? Depende yan kung paanong klaseng programa kasi alam nyo, ang utak, ang brain talagang amazing yan eh. So, sige, practice tayo. Bibigyan ko kayo ng mga few phonemes, mga sounds. Practicein natin. Hindi ko po kasi kayang ituro lahat yan sa inyo. Naku po, hindi po talaga. At dahil kung kami nga ay 20 days po yan, no? 1 hour per day. So, hindi ko po yan kayang ituro sa inyo. At saka, syempre, ang mga teachers po natin ay talagang well-trained on how to do it. Pero practice po tayo ngayon. Just to give you an idea, dun sa mga pinaka-basic pa lang namin, no, na paano tinuturo ang pagbabasa. Na pwede nyo nang ma-apply, pwede kayong gumawa sa bahay or makorek yung mga anak nyo. So, pakikilala ko lang yung ibang sounds na andito. O, katulad nito. Sige, practice tayo. Ready ba kayo? Dinner na ba kayo? Buhay na buhay ba tayo? At ready ba na makinig, mag-practice tayo ng paano ba turuang magbasa ang isang bata. So, meron ako mga sounds dito. O, sige, you follow after me. Ang hirap, hindi ko naman po naririnig mga boses nyo. Pero I'm sure, sige, try natin. Susundan nyo lang ako. So, ito yung sound. Unang sound dito is S. Yan. S. Okay? And then, ang susunod na sound ay yung dila na dito sa likod ng ngipin. Tapos, itong next sound is D. D. Okay? So, meron tayong S, N, D. And then, merong E. Okay? So, may long and short E tayo, diba? So, ito ay E. Okay? E. And then, yung next na sound is N. Ito na si parang tandaan niyo yung roar, pero wala yung or, no? So, r. Ganun lang, r. R. Ayan, tingnan yung dila ko na parang nasa rin nakaurong, r. Okay? And then, b. And then, ito short a, a. Okay? Ulit. S, n, d, e, n, r, b, a. Okay? Yan. So, meron tayong 8 sounds, no, na pinag-aaralan. Okay? So, sige nga, try nyo nga, review nga kayo. S, D, E, R, B, A. Yan. Okay. So, full sound muna. Si M, R, A. Tatlong sound, no? Hindi siya M, ha? Hindi rin siya ma. Hanggang doon ka lang. R, A. So, meron tayong R, A. So, ngayon, katulad nito, gawin natin una yung R. So, R, A, Okay. R, A,
Tapos i-blend natin yung dalawang ra, ra, ra. I-add natin ram, ram. Tapos pabilisin natin, ram. Yun. So nakabasa na siya ng word na ram, di ba? So dahil pinagdugtong-dugtong mo lang yung sound. So these are very basic way. O pero pwede nating i-alter naman, bali-balik ta rin natin. R. A. R. O yung dalawang sound muna. A. A. Ma. Lagyan natin ng R. Mar. 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 So meron ka ng word. Mar. Diba? Hindi ko tinuro na, ito, M-R-A. No. So the sound lang. R. A. Tapos pwede mo nang pag-ikot-ikutin yan, mapapabasa mo na siya. O, gets nyo ba yan? Okay, so tingnan natin to. Ito naman. Na siya. D. D. So, tatlong sound. O, so itong word na to, no? O, sige. O, yung dalawa mo ng sound. Re. Re. Ibi-blend natin. Lagyan natin yung middle sound. Red. Red. Mabilis. Red. Meron ka ng word na red. Diba? Nabasa mo na yung red. Wala akong picture na nilagay. So, yung sounds lang kailangan ma-master lang niya ang mga different sounds. So, pwede na tayo sa four letters, no? To S, E, N, D. Okay? So, yung S, E, N, D. So, yung two sounds muna, S, E, Se. O, lagyan natin ng N, sen, sen. Lagyan natin ng D, send, send. Okay, so kaya na niyang basahin yung send, di ba? So, yan yung pinaka, pa lang, yung unang start pa lang yan, sa start pa lang yan. So, syempre, marami pa pong mga iba't ibang magugulat ka naman, no, na parehong letter. Minsan, akala natin ang may short at long, ay yung A, E, I, O, U o A, E, I, O, U. Pero, ang G po, yan, no, merong J, merong G. Ang C din, merong K, merong S. May sound na S. Ang A nga, tatlo nga yan, di ba? May A, may A, ito ay O. So, nilalagyan namin muna yan ng mga symbols, no? Kasi nga, para matandaan ng mga bata. So, may mga symbols yan. At kung ano-ano pang mga ginagawa po namin para talagang mag-stick sa kanila at maalala nila, no? Ma-memorize, ma-master nila mga different phonemes. So, may mga komplikado na, no? So, syempre, magsa-start ka sa mga simple lang, tapos biglang may mag-shift ka nga ng ganito. So, meron kami mga symbols na nilalagay. Katulad nitong mga sound na to, pareha sila na sound, magkaiba silang letter. Di ba yung long C, merong S, yung C na S, at merong S, yung S na S. So, S, pareho siyang S. Ito rin, K, at yung K na yan, K. Parehong K ang sound niyan. Itong J at yung J na to, parehong sound to, di ba? And then O and O, yung A na ball, mall, call. So, magkakaiba sila ng symbols or yung letter nga, pero ang sounds nila pare-parehas. So, kailangan merong technique paano mo ituturo yan, di ba? Paano ang differentiation ng mga yan. Kasi, sinabi mo na ito yung sound nito, itong ay ito, tapos bakit itong letter na to, ganun din ang sound. Di bang sabi mo, kayan, bakit naging S din yan? So, medyo nakakalito yon. Katulad kung sanay ka ng G is for goat, tapos J naman yung sound, di ba? So, kaya talagang kailangan may maayos na categorization. May timing, no, na sinusundan kung kailan mo ituturo to para hindi magkalito-lito yung utak niya. Ito, another tong word na to. So, yung J, E, N, T. Ito, J na to, hindi na to go, hindi to go, no? So, J, E, N, J, N, J, T, gent, gent, diba? Katulad nito, sent na, yung S niya ay sound na ng S, kaparehas ng S, no? S. So, S, E, se, tapos lagyan mo ng sen, ilagay natin yung T,
scent, scent. Okay, so the same with here. Yung jog, no? J, o, g. G naman yun. Jog, jog, jog. Yan. And ito, germ naman, no? J, e, a, g. Ano no, sorry, yung symbol na nagkamali tayo ng symbol. Yung symbol niyan ay long, no? J, e, r. Ger, germ, germ. Okay, germ. So, yun ang mga simple technique na pwede nyo nang i-apply sa bahay kung meron kayong mga reading material, no, or may mga words na pwede nyong pag-aralan ng mga anak ninyo. So, pwede nyo nang ituro yon. Kasi talagang, yan ay mga very, very basic sa umpisa pa lang yun. Kasi nga po, di ba, 44 sounds. Dun pa lang sa 20 days na yun, 44 sounds na kaagad. No? And as we go along, nagiging 52 sounds po yan. So, marami nga po kaming tinatawag sa inyo na sinasabi ko sa inyo ng mga strategies and techniques para ma-file nila yan ng husto sa utak nila. No? So, may mga ridiculous association tayong tinatawag na para maalala nila, itong sound na to, ito to, ganito to. Pag nakita ko tong, pag naalala ko tong kwentong to, ito siya, nire-represent niya ito. Yan. So, kaya talagang very creative dapat, no? Kasi ang mga bata rin natin ngayon, kakaiba din mag-isip. So, kailangan sundan mo rin yung creativity nila para ma-file nila yan ng husto sa utak nila. Yan. At ito pa po yung isi-share ko sa inyo. Alam nyo, madalas kasi ang mga teachers, no? Pag nagturo, basta na lang tira ng tira, turo na agad kasi yun ang nasa lesson plan. Naku po, talagang sa panahon ngayon, lalo na sa mga bata natin ngayon na very distracted, it will not really work. If you want your child to really focus and concentrate, talagang turuan mo sila kung paano ilagay ang utak nila at talagang mag-focus sila at makakonsentrate. Hindi yung sesermonan natin ng sesermonan. Ano ba, makinig ka na, di ba tayo yung ganyan? Hindi kasi nakikinig kung saan nakatingin. Kasi talagang mahirap po mag-focus, talagang mahirap po mag-concentrate. At diba, tayo nga ay laging sinasabihan, concentrate, concentrate, pero hindi naman tayo tinuruan. So, paano natin magagawa yung napapag-concentrate sila bago kayo magturuan? Alam niyo pa, napakahalaga ng meditation, no? Yung guided breathing meditation. Bago sila mag-umpisa, kahit 5 minutes lang, pwede ngang 3 minutes lang, no? Let them breathe muna. Pahingahin nyo sila, inhale, exhale, no? Pwede nyong, merong mga guided meditation na pwede nyong gamitin, pero yung kayo lang mismo, kahit simpleng ano lang, let them breathe, no? Teach them how to breathe. Yung inhale na mag-e-expand, pag nag-inhale ka, mag-e-expand ang tiyan mo, pag nag-exhale ka, liliit yung tiyan mo. Hindi po yung shoulders ang tumataas na, mas mahihirapan po yun, mapapagod yun. Bakit kailangan nun? Kasi yung oxygen po, nagfo-flow yan sa buong katawan at nakakarating sa utak. Mahalaga yon, no? Na yung oxygen makarating po yan sa utak. Kasi ano bang gagamitin para mag-aral? Diba yung utak? Kailangan po yun. Pero syempre kailangan ang puso kasama. Bakit siya mag-aaral? Para saan ba yon? So heart and mind po yan. Dapat talaga pareha siyang involved. At magagawa natin yan through breathing or guided breathing meditation. Tapos mahalaga na positive yung ating vibes, hindi yung umpisa pa lang, mag-aaralan pa lang, ninenervous na yung anak natin kasi magsesermon ka na naman. Alam nyo, ang utak kasi nga may mga iba't ibang waves dyan, no? Kasi maraming nangyayari dyan, maraming mga kung ano-anong pumapasok sa utak natin. Yung paggising pa lang natin, no, ay yung after nating gumising, no, beta wave tayo, yung normal, katulad nitong normal na state natin, nasa beta wave yung utak natin, no. Yan yung mga waves inside kasi maraming nagko-communicate po yung mga nerves dyan, mga neurons dyan inside, no. So, beta wave tayo, nagre-react tayo. Pero alam nyo kung anong the best pag nag-aaral, dapat ang utak nasa alpha wave. Yung tipong relaxed siya, kalmado siya, very creative siya. Naranasan nyo na ba yun? Yung nag-aaral ka na parang feel mo yung pinag-aaralan mo. Di ba minsan lang nangyayari yun? Kasi nga distracted tayo. So, ang reading, napaka-komplikadong skill. Kailangan ng utak ng ating mga anak nasa alpha wave. Yung very creative siya, relax lang siya. So, yun ay nagagawa kapag ka nga may breathing, no? Magbe-breathe ka tapos may music ka na maayos. At ang pinaka-isang napakaganda po is positive affirmation.
no? Yung sinasabihan mo talaga, alam nyo yung positive affirmation, meron kang mga set of statements or mga salita na sinasabi mo sa sarili mo para talagang ang utak mo ma-prepare, no? At habang ginagawa mo yun, yung breathing na yun, yung positive affirmation na may kasama pang music, no? Umaayos yung pag-iisip ng bata at mas madali niyang ma-absorb. Mas madali niyang ma-absorb yung kanyang pinag-aaralan. Kaya sa mabilisang panahon, kaya niya pong pag-aralan yun, kaya niyang makuha, maintindihan at makamit yung skill na gusto nating ituro. So, dito po sa Instant Reader, meron talaga kaming mga positive affirmation. Actually, I have samples of it, no? Meron po akong talagang sineshare ko. Gusto ko rin itong i-share sa inyo, pero meron po akong patakaran, meron tayong kasunduan bago ko po ito i-share sa inyo. Pero itong ang positive affirmation, when you say affirmation, yung mga salita na sinasabi mo sa sarili mo, na para ang utak mo talaga ay sumunod, no, doon sa mga sinasabing yon para talagang mas mabilis kang matuto. Ang tawag po yun doon ay positive affirmation. Positive siya lahat, no? Kumbaga good vibe siya. So sabi nga dito, when you do affirmations, you are teaching your brain a new way to think about the world. Kung dati iniisip mo parang ang hirap naman, kaya ko kaya yan, pero pagka paulit-ulit mong sinasabi na kaya mo to, magaling ka, matututunan mo to ng mabilis, at sasabihin mo yun for 21 days, alam nyo, madidevelop yun sa utak ng bata. Bago kayo mag-aral, yun munang ilalagay mo, kailangan napapakinggan yun ng bata. So, meron po kami nun, no, ng positive affirmation. So, meron tayong English version at may Tagalog version. Gusto nyo bang makuha to ng mga anak nyo? Alam nyo po, ang nag-develop kasi nito ay ang aking anak, no, si Laya, yung panganay kong anak. So, bigyan ko lang kayo ng a little back, sample lang po. Feelings, and behavior. By repeating these positive affirmations, your subconscious mind is able to absorb them and utilize them as a Naririnig nila? After you hear each affirmation, there will be a space for you. Medyo mahina daw, naririnig niyo ba? Paano natin palakasin? Yan. Alam niyo po to, hindi to basta-basta, no? Kailangan may tamang tono yung boses ng nagsasalita dito. At saka merong tamang music, yung rhythm, no? Yung frequency, yung vibration na angkop sa ating utak para talaga yung utak mo will be into the alpha waves, no? Kasi nga 'di ba pag nasa alpha wave, nasa alpha state ka, mas mabilis mong ma-absorb yung pinag-aaralan mo, no? So kailangan ito po ay pinag-aralan mismo ng anak ko kasi actually ang course po ay music business. So ito po ay part ng kanyang mga pinag-aralan nung college pa siya. So talagang merong mga frequencies, no, may music kasi energy lahat 'yan na dapat na naka-align sa ating utak, no, at depende dun sa music na yun, sa frequencies na yun, yung magiging reaction or yung magiging paano magre-responde yung utak natin doon, no? Kaya nga minsan may mga, 'di ba, pag rock music parang nagwawala din yung nakikinig noon, no? So ito naman po sa utak para talagang magbumuka siya at mas kaaralan mo. Okay na, so sample lang And po. restructure your thoughts, feelings, and behavior. By repeating these positive affirmations, your subconscious mind is able to absorb them and utilize them as a new reality. After you hear each affirmation, there will be a space for you to repeat the affirmation either in your head or say it out loud. When you say the affirmations, be sure to emphasize them and say them with passion. Listen to these positive affirmations for 21 days and witness the transformation that will take place in your heart, mind, body, and spirit.
Let's begin. Ang mga positibong pagpapatunay at pagpapatotoo na iyong maririnig. Ako pala? Ah. Naguguluhan ako kasi. The positive Ah, affirmation you will be listening to today I-move mo ng konti para lang maintindihan. and structuring thoughts, feelings, and behavior. Hindi na. By repeating these positive affirmations, Either in your head or say it out loud. When you say the affirmations, be sure to emphasize them and say them with passion. Listen to these positive affirmations for 21 days and witness the transformation that will take place in your heart, mind, body, and spirit. Let's begin. I am enough. I get better every single day. All of my problems have solutions. I forgive myself for my mistakes. My mistakes help me learn and grow. My challenges help me grow. I am perfect just the way I am. today is going to be a good Okay. Okay, so ito po, I am ayan po yung sample ko ng English, no? So, meron din po akong Tagalog nito. Okay, pwede ko bang yan yung Tagalog? So, syempre, kasi medyo mahaba po to, no? So, punta po tayo dun sa Tagalog, no? Para mapakinggan nyo din. My mind is sharp and focused. O, ito naman tayo sa Tagalog. Ganun. Ayun niya. Ay, ganun. Yan. Nakamute ba kami? Positibo. Yan. So, ito naman. Tunay at pagpapatotoo na iyong maririnig ay makatutulong upang muling maisaayos ang iyong kaisipan, saloobin, damdamin at pag-uugali. Sa paulit-ulit at patuloy na pagsambit ng mga pahayag na ito, ang iyong isipan ay masasanay at tatanggapin ang mga ito bilang bagong katotohanan. Pagkatapos marinig ang bawat pahayag ng pagpapatotoo, may pagkakataon kang ulitin ito sa iyong isipan o sambitin ng malakas. Gawin ng may diin at paninindigan habang binibigkas ang bawat pahayag. Pakinggan ang mga pahayag na ito sa loob ng 21 araw at mapapansin mo ang pagbabagong magaganap sa iyong puso, isip, katawan, diwa at pagkatao. Umpisahan na natin. Ako ay sapat na. Ako ay mas humuhusay bawat araw. Lahat ng aking problema ay may kalutasan. Pinapatawad ko ang aking sarili sa aking mga pagkakamali. Ako ay natututo at lumalago sa bawat pagkakamali.
Ako ay lumalago sa bawat pagsubok. Kung ano ako ay sapat na. Magiging maganda at maayos ang araw na ito. Bukas at handa ang aking isipan sa bagong kaalaman. Gusto kong natututo at masaya akong nag-aaral. Pinipili kong unahin ang pag-aaral. Matalas ang aking isipan. Walang magiging sagabal at makakagulo sa aking pag-aaral. Madali kong ituon ang aking isip sa aking pinag-aaralan. Ang aking mga gawi sa pag-aaral ay bumubuti sa bawat araw. Ang pag-aaral ay daan upang mas maging matalino at mahusay ako sa hinaharap. Ako ay likas na matalino, mahusay at may matalas na pag-iisip. Marami akong kayang matutunan. Mabilis kong natatandaan ang Okay, so medyo mahaba-haba pa po yan, no? Pero yan po yung sinasabi kong sample. Okay na? Okay, so yan po yung, ito po yung positive affirmation. So may English po kami at merong Tagalog. Actually, meron din kaming positive affirmation mabilis para sa kong mga magulang na matandaan tulad ang nyo, mga no? impormasyon. So, gusto nyo bang magkaroon ng kopya nito? Ha? Sino po dito ang gusto ng kopya ng ganito? Okay, so this time, maniningil po ako sa inyo. Okay? Ang akin lang pong gusto ay, pwede bang i-share ninyo pa po ang page natin? Pag naka-reach po tayo ng 5,000, no, na mga na followers sa ating page, I'll be giving this for free. So we have a collection of this, no, at ito po ay gagawin kong available if we're able to reach that, no, yung 5,000 followers man lang natin, no? Kasi ang sa akin po, gusto ko talagang ma-share to sa napakaraming mga magulang, mga teachers, no? Kasi isipin nyo kung lahat po tayo, no, bago natin turuan ng mga anak natin, imbis na nagse-sermon tayo, ganito ka-relaxing. Tapos ganito nilang, ito yung nilalagay natin sa utak nila, no, yung araw-araw, no, lalo na yung first 21 days, mag-iiba po talaga ang kanilang pananaw sa sarili nila at iba rin yung pag-respond nila sa kanilang mga pinag-aaralan kasi napakaraming ang distraction. Ang distraction po, hindi lang yan nanggagaling sa mga gadgets, no? Hindi lang nanggagaling dyan, minsan emotional, no? Yung mga experiences sa bahay, yung mga pangyayari, no, na mga incidences, mga events na hindi naman nila gusto sana, pero alam mo, hinaharap nila araw-araw, nakaka-distract po yun, na gusto lang naman natin silang matuto, pero may mga approaches tayo, minsan hindi magaganda, at nauuna yung bibig natin, alam mo, minsan nga sinasabi, ang mga nanay, naggers, no, yung parang, eto lang kasi yung gusto mo, ang dami natin mga sinasabi, pero hindi ba ang ganda na bago natin sila turuan, or bago sila sumabak sa isang pag-aaral, talagang nakalma natin ang utak nila, naihanda natin ang puso nila. Di ba? Ang dami nga po dito sinabi nyo na, ay, ang gaan sa pakiramdam, nakaka-relax, nakaka-inspire. Di ba? Parang pagkaganyan ng umpisa pa lang, ang sarap mag-aral di ba? Ang sarap matuto. Kasi ang utak natin magre-respond yan. Diba? Ang utak kasi natin, amazing talaga itong ginawa ng Diyos sa utak natin
meron tayong tinatawag na neuroplasticity na pwede mo talagang mabago, no, ang trend of thinking mo at mas maging absorbent ka sa mga lahat ng pinag-aaralan mo. So kahit na mahirap 'yon, kapag ang puso at ang utak mo ay in sync, no, at nagbabalance yan, naku, mas madali nilang matututunan yung mga pinag-aaralan nila. Yan. So, dapat talaga bago natin turuan ng isang bata, kahit tayo, bago tayo mag-aral, ihanda muna natin ang puso't isip natin. No? Kasi minsan, gustong-gusto mong matuto, tapos magugulat ka, ano ba tayo pumasok, hindi ko ma-absorb, hindi ko ma-memorize, ano ba yan, nakakalito. Kasi hindi pa handa yung puso't isip. Kailangan ihanda muna natin yan. Kasi yan ang ating sandata para tayo matuto, di ba? Kailangan pumasok dyan. So, kailangan handa yan, di ba? Ihahanda natin yan. Yan, okay. So, ito po yung mga gusto kong i-share sa inyo, no? So, kapag nakaabot po tayo ng 5,000 followers, so yun lang po hinihiling ko sa inyo, share po natin yung page, no, para mas marami pong mga magulang talaga ang makinabang, mas marami po talagang mga parents, no, at mga bata na maturuan natin ng maayos. Itigil na natin yung puros tayo sermon, lagi na lang tayong nakaangal, nakasinghal bago natin sila turuan, no. Ihanda natin ang sarili natin at sila sa pag-aaral. Kasi ganito rin po yung approach namin sa reading program, no. Kailangan talaga handa sila. Kasi komplikadong skill po yung ituturo natin at lifetime skill po yun, no. So, dapat talaga seryosohin natin ang mga bagay-bagay. At yung mga kinasanayan natin, medyo kalimutan na rin natin. May mga bagong approaches po. So, maging open tayo sa mga bagong approaches. Yan. Okay, alam nyo talagang, ito po talaga, ang siguro kaya tayo medyo pinapos ng Panginoon, ano, para may mga bagay na talagang kailangan muna nating ma-realize ba? May mga bagay na kailangan nating, ano nga ba yung ginagawa ko nun? Bakit hindi nag-work? Yung kailangan nating mag-isip, no, mag-evaluate, nasa na ba tayo ngayon at ano ba yung mga pwede pa nating gawin, no, mga madidiscover pa natin. So, kailangan open lang tayo for learning. Yan, okay. So, yun lang po ang aking gustong hilingin sa inyo. Share po natin para pag nakaabot po tayo ng 5,000 followers, ay nako, I'll be giving this positive affirmations for you as parents, students, no. Meron nga rin tayong positive affirmation for gamers at marami pa po kaming dine-develop. Meron kaming positive affirmation for mga math. Sa math naman, kasi 'di ba, ang math, maraming bata ngayon takot sa math. Ako nung bata, isa na ako dun . So, kailangan ay magkaroon tayo ng positive affirmation para yung math, hindi tayo takot doon, lalo na sa mga anak natin, no, na wag na nating paranasin sa kanilang naranasan natin noon. Kailangan open sila to learning. Yan, so okay po. So, wow, ayan, si Erwin, ganda nga po, nakaka-relax talaga. Ay, wag namang patulugin. Nakatulog na nga po yung bunso ko. Hindi siya nakakatulog. Baka naman, ilang taon na ba si bunso? Okay, done sharing po to 4K plus na mga members dun sa isang page. Wow, thank you naman, Lileng Gahana. Wow, thank you. So, sige, no. Thank you for sharing it kasi pag na-reach natin yan, bigay talaga natin lahat to. Okay, so excited na po ako kasi ang next na po natin ay, ito na tayo, no, mag-VRAC na tayo ulit. VRAC in 10 days. Yung VRAC na face-to-face ng 10 days, pero ngayon po ay ating Instant Reader Virtual Reading is accessible for all children or VRAC pa din. So, talagang dumadami na po, no, ang ating mga VRAC, IR VRAC scholars, no. Ito na po yung latest natin nung last Monday, si Terence Contorno, ito yung mga handpick ko po to. Last Monday ba to? Terence Contorno. So, nakuha na po nila. Ito po ay taga Jensan. Naku, saya-saya ni Terence, no. Si Terence at saka si mom niya. At ito pong ang nagsumalubong at nagbigay po sa kanila, no, nito ay si Sir Ke ng Jensan. Yan, alam nyo, ang sarap-sarap ng pakiramdam, no, when I see kids, pag nakikita mo siyang, ang happy nila, nasa kanila na yun. Tapos, actually, may mga videos pa nga po sila na nagpasalamat talaga sila, hindi ko na lang nailagay dito. Pero nakakatuwa po yan. So Terence Contorno,
At ito naman po si Janril Morete. O, yan si Sir Ke, gwapong-gwapo talagang nagpa-picture katabi ni Janril at saka ng mami, no, ni Mrs. Morete. So, yan po ang mga Jensen winners natin, no? At very happy. I'm very sure magsa-start na rin sila. Baka nag-assessment na po sila. And then si Xander Vin Ponce. Ito naman po si Xander Vin sa BGC naman, IRBGC naman po ang nag-accommodate sa kanya. At yan, na-receive na po nila ang package nila na tablet. At actually, nag-ano na po sila, nag-assessment na sila. So, na-meet na ni Teacher Bell, si Teacher Bell ng IRBGC ang mag-handle kay Xander Vin. So, ito yung mother niya at excited na excited sila. Ito, na-receive na rin po ni Phoebe Amaru, no, San Jose, yung kanyang tablet, no. So, nakakatuwa kasi mag-share sila nung kapatid niya kasi daw magkaiba sila ng edad pero magkaparehas po sila ng grade level. So, ang mag-handle naman po dito ay IR Capitolio. And according to IR Instant Reader Capitolio, mag-assessment na rin sila. So, magsa-start na rin po sila. At ito naman po ay si Ilona Faith Manalo. Nakausap naman siya ni Teacher Leng ng Green Hills, ang mami niya ni Teacher Leng ng Green Hills. At naku, nag-iyakan pa nga daw po sila nung nagkausap sila. So, congratulations kay Ilona Faith Manalo at siya ay magsisimula ng magbasa rin, no? So, again, I would like to thank our Instant Reader Green Hills Capitolio BGC, no, for accommodating this. At sana marami pa tayong mga centers na mag-open din ng doors nila para po sa mga susunod pa nating mga scholars. So, ready na po ba kayo? No, kasi totoong-totoo po, talagang ito po ay binibigay natin for free, no, sa ating mga kababayan, mga batang Pilipino po na talagang hirap pong magbasa, walang kakayanan po talagang magbayad, no, or mag-enroll sa isang tutorial center katulad po sa amin sa Instant Reader, no. Pero grabe po yung kanilang desire, no, na maturuang magbasa, lalo po ngayon na pandemic kasi talagang sa public school hindi po talaga sila ganung natuturuan kasi nga hindi po face to face, no. So, ito po yung simple pero mahalagang bagay na gusto namin ibahagi po sa ating bayan, no? So, sa akin, Pilipino muna bago po ibang bayan. So, though kami po talaga ay marami na pong imbitasyon, no, na sa ibang bansa, no, kasi nakikita po talaga nila itong programa natin. Pero, ang puso ko po kasi nasa Pilipino. Kasi lalo na po ngayon, hindi ko na ma-imagine na after ilang years, mararamdaman po kasi natin ang epekto nito, no, sa ating mga kabataan na 2 taon at noon pa man ay problema na to tapos hindi po nakakapagbasa. Isipin niyo po kung anong resulta nito, anong mangyayari, anong klaseng mga kabataan ang mapoproduce natin. Sila pa yung next generation of leaders, 'di ba? So, tayo po na may pagkakataon ngayon, gawin natin yung part natin. Kasi talagang kailangan iwanan natin ang mundong to or alam mo yun, bigyan natin talaga sila ng napakagandang kinabukasan. Nakasalalay din po yun sa atin. Yan. So ngayon, are we ready na? Kasi tayo po ay, eto na, excited na naman tayo ngayon, October 15, no? Kung sino na naman ang next IR Virac scholars natin. Tapos, by Monday, yan, mag-handpick na naman po ako niyan. Kaya po talagang binabasa muna namin, o binabasa ko muna yung mga letters ninyo. Tinitingnan ko po ng husto for Monday kasi yun nga, handpick ko po yun. Pero ngayon pong Friday, naka-raffle draw po tayo. Yan. So, excited na po ba kayo? Who knows, baka ang anak nyo na ang susunod, diba? Pero sabi ko nga, sa dami po nang nababasa namin, sa dami nag-register, ang prayer talaga namin ay mapagbigyan po ang lahat. Pero syempre, hindi po namin kaya ng sabay-sabay yun, no? Kasi syempre, nagre-rely din po kami sa mga teachers. Kasi 20 days pong magko-commit yun sa inyong anak na at sisiguraduhin namin na dapat talaga after 20 days makakapagbasa po sila. Okay, so, ready na ba tayo, Sok? Ang aking kasama po dito talagang grabe ang dedication, no? Hindi nyo lang nakikita pero may mga galamay pong kumikilos po dito para talagang wala po tayong interruptions or kung may interruptions nun ay madali pong masolusyonan. So, yan po si Sok. So, sige Sok, okay na, ready na tayo. 1, 2, ready,
si Maria Cecilia M. Obsequio. Parang kakaibang apelido na, no? Obsequio. At ang anak niya ay si Thea Elizabeth O. Rabago, 6 years old at grade 1. Oops, meron siyang kwento din, no? Pursigido at interesado talaga mag-aral ko kahit sa ganitong way of learning pa dahil sa pandemic. Sana mapili din pong maging IR scholar ang anak ko. Nasa pagpapantig pa lang po ng mga salita ang pagbabasa niya at Tagalog pa. Nasa public school po siya. Gusto ko po sanang matuto ko agad siyang magbasa ng English para maging independent na siya sa pag-aaral. Yung kahit wala, ay nawala. Nawala siya. Yung kahit wala ako sa tabi niya, kaya niya mag-aral mag-isa. Tama po yan, no? Yung independent learner. Para hindi na rin po ako mag-aalala at makapaghanap po ako ng trabaho. Napakahirap po ng buhay. Data nga lang po ang gamit namin sa online class niya. At iisa lang po ang namin. Na rin po na mabigyan siya ng tablet. Paano po pag may trabaho na ako, wala po siyang magagamit na gadget para sa online class niya, sa DA online class niya. Thank you po ng marami sa programa niyo pong ganito. Marami akong natutunan. God bless and more power po. Yan. Congratulations kay Thea Elizabeth O. Rabago. Yan. So, siya po ang ating bagong Instant Reader Scholar. Do we have another? Yes. Meron pa tayo. 3 po tayo ngayon. Wow, talagang dumadami na po, no? So, ibig sabihin, marami rin po mga IR centers na nag-open at mga teachers po talaga nagpo-volunteer to teach para po sa mga scholar. Okay, 1, 2, ready, get, set, go, stop! Okay, Jenny Rose de la Vega Olidar. Uy, 8 years old na yung anak niya, si Jerens O. Eliorda, 8 years old, grade 1 pa lang siya. Ako po si Jenny Rose Olidar, 27 years old. Ako po ay may anak na si Jerens O. Eliorda. Sa kasalukuyan po, ang anak ko ay grade 1 pa lamang sa edad na 8 taong gulang. Sobrang late na po siya kumpara sa ibang mga bata. Ilang beses po siyang umulit ng kinder dahil po sa pandemic at kakulangan sa pinansyal. Ang aking asawa po ay isang construction worker lang po. Masipag naman po siya mag-aral, ngunit dahil po sa panahon ngayon na walang face-to-face at wala pong kaming maayos na pwedeng gawing pwesto sa pag-aaral at marami po kaming nakatira sa bahay ng aking biyanan. Hindi po siya makapag-focus sa pag-aaral at pagbabasa at ang cellphone po na gamit namin ay mababa lang po ang memory. Umaasa po kami at pinagdadasal ko po na mapili po ninyo kami at matulungan po ako sa mabilis na pagkatuto ng aking anak. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa mabuti po ninyong puso sa pagtulong sa mga batang nangangailangan ng dekalidad ng edukasyon. Good health at more power po sa inyo, Teacher Vicky, at sa lahat po ng bumubuo ng inyong programang Instant Reader Scholarship. Maraming salamat po. Yan! So, Jenny Rose, this is an answered prayer. So, finally, si Jerens ay makakapag-aral ng magbasa through Instant Reader. Congratulations, Jerens! Wow, let's congratulate them, no? So, ito po ay pangalawa at meron pa tayong pangatlo. Okay, are we ready? Get, set, go, stop! Okay, Melanie M. Navea. Kambal po ang anak ko at 6 years old na po sila. Di pa nila kabisado. Naglalaga ko? Basahin ko, no? Third winner na po natin to. Kambal po ang anak ko at 6 years old na po sila. Di pa nila kabisado ang letter kaya po hirap akong turuan sila magbasa. Sana po mapili po yung anak ko. And this is it. Napili na po or na-raffle, no? Kayo po ang pinala dito sa ating raffle draw. Mami Melanie M. Navea. At kambal. So, pwede sila mag-share. Pwede silang sabay, no? Sabay silang matututong magbasa. Yan. Okay. So, ito po ang ating 3 winners for the night. Congratulations po sa inyo mga nanay na talagang alam mo yon yung gagawin nyo ang lahat, no, para sa inyong mga anak,
para talagang matuto at naniniwala kayo na talaga ang pagbabasa ay napakahalagang bagay na dapat nilang matutunan ngayon po, no? Yung iba nga ay imagine 8 years old na, dapat nasa grade 2 na, yung iba nga grade 3 na pag 8 years old, no? Pero siya ay grade 1 pa lang. So, this is really so beautiful na finally, your child, your children, no, kayong mga magulang na nanalo ngayon ay makakapagbasa through instant reader. Yan. Okay. So, congratulations po muli sa ating 3 winners at sa mga magulang ninyo. Maghintay lang po kayo kasi within the week, dadating po yung tablet ninyo at of course, mamimit nyo po kung sino yung mga teachers na mag-handle sa mga anak ninyo. So, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Yan, okay. So, ang dami nagko-congratulate sa inyo. Si Luke Ortga, o si ate mo, Jessa. Okay, si Ludwig, si Ens Villaluna, o nagko-congratulate sa atin. Si Millicent, Giovanni Opeña. Wow, masaya sila, no? Alam nyo, pagkaganto talaga, no? Yung achievement ng iba, dapat tayo maging masaya din para sa kanila, no? Kasi may mga kanya-kanyang panahon yan. You never know, your child will be the next winner. Yan, si Cheryl May Blanco, Marjorie Moguer, God bless you more teacher, thank you. Yan, so naku, ang daming masaya para sa inyo. Si Lovelyn Emilia, Gregorio Fregiliana Ramores, o si Glenda Villanueva. Yan, happy ang mga parents, no? Si Giovanni Opeña, Archie Camacho Bersales. Wow. So, happy po. Maraming nagre-rejoice, no? Para sa inyong mga anak at para din sa inyong mga magulang. Kasi talagang this is an answered prayer. So, kami din po, alam nyo, every time po nagkakaroon kami ng scholar, di nyo lang alam kung gaano kasaya din po kami, kung gaano rin. Iba po kasi talaga yung saya, no, kapag nagbibigay ka ng mga katulad nito. Kasi ito po ay hindi ito basta candy, hindi ito laruan. Ito po ay isang bagay na pakikinabangan habang buhay, no? Kaya talagang masaya rin po kami. When we give, we also feel the joy and happiness, no, that you also have. Actually, doble pa nga po yung nararamdaman namin kapag nakapag-share din po talaga kami. Kasi ramdam namin, kita namin yung tuwa, yung saya, yung sigla ng mga bata. So, ang sa akin lang ay talagang suportahan natin yung mga anak natin, no? At saka talagang lagi po tayong good vibes lang, no? Kasi talagang ito po ay hindi siya simpleng gawin at suportahan din po natin yung mga teachers kasi alam niyo po ang mga teachers talaga yan ang key eh. Malaking bagay po talaga ang role nila. So when you get to meet them at sila po ay mag-umpisa na, suportahan po talaga natin yung ating mga instant reader teachers. Yan, okay. So this is our night and we'll see you again on Monday, ha? Sa Monday na naman tayo, handpick ko na naman po yun, no? Meron na naman tayong 3 magiging scholars sa Monday. So, naku, ewan ko ba excited, lalo ako na-excite talaga ngayon, no? Habang dumadami, habang nagkakaroon tayo ng mga scholars, no? So, samahan niyo po ulit ako on Monday and then of course next Friday kasi ito pong susunod na mga topics ko kasi ang October po talaga ay Dyslexia Month. So, ito po talaga ay month ng reading at ito po ang simula din, at ito po yung month na sineselebrate, no, at pinapahalagan ang mga batang hirap magbasa or hindi nakakabasa pero matataas na yung antas nila. I mean, mga grade level or mga edad nila, medyo matatanda na sila or nasa grade 2, grade 3, grade 5 and beyond, no? But they are still struggling, no? Na pwedeng meron silang dyslexia. So, sa aking mga next topic po, explain ko, bakit ba may mga bata na kahit naturuan mo na, nagtataka ka, bakit hirap pa rin sila o hindi sila makabasa na madalas nababansagan pa sila na, alam mo, minsan kahit di mo sabihin pero sa utak mo, ang bobo, ang tamad, ano ba naman yan? Kailan ba matututo to? Grade 5 ka na, grade 4 ka na, hindi ka pa marunong magbasa. So, alam niyo yun, kasi hindi lang natin alam ang dahilan. May mga dahilan, bakit nagkakaganon at paano ba natin sila matutulungan? Okay, so, doon naman po sa inyo na gusto naman pong mag-enroll sa instant reader, no? Meron naman po sa inyo na talagang kung may kakayanan po talaga at gusto nyo may enroll ng mga anak nyo, ay mag-attend po tayo ng orientation, di ba? Meron tayong orientation. Anong oras ba yung
bukas meron po tayong orientation at 8 o'clock ng gabi. So, doon naman po ine-explain yung kung sino po yung gustong mag-enroll sa Instant Reader para malaman nyo rin po ang fee, ang mga time, ang teachers, etc. So, meron po mga detalye yun doon sa ating Instant Reader program talaga. So, kung kayo po ay may oras bukas at gusto nyo malaman, 8 o'clock po, no? So, abang lang po kayo dun sa mga Instant Reader pages kasi po andyan naman po yan, i-announce natin, pati po sa page ko. So, again, I'm enjoying you to share my page, no? Para po marami pang mga magulang ang ma-reach out natin, matuto tayo together sa mga kapwa nating mga magulang, no? At tayo, sama-sama, ako ay isang magulang din katulad nyo, at of course, isang guro. Okay, so again, this is Teacher Vicky, your learning buddy, every Monday and Friday, 8 p.m. I will always be here. Andito po ako hanggat may batang dapat magbasa o nahihirapan magbasa. Andito po si Teacher Vicky to help. God bless everyone at magandang gabi po sa inyong lahat.